Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Sapian sa probinsya ng Capiz. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Sapian. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 80 kabanata, ang talata po ay 15. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pa makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Habang amin din pong idinudulog sa iyo na kami linisin ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin ding idinadalangin sa iyo ang bayan namang Diyos ng Sapian, ang bayan ng Sapian sa probinsya ng Capiz, ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Sapian ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Sapian. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang atin pong pagpupulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 34, 37 kabanata. Ang talata po ay 14. Sinabi pa ng kanyang ama, tignan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos bumalik ka agad at nang malaman ko. Pagkatapos, lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ipinagkaloob ang utos kay Jose ng kanyang ama, si Israel. Tignan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Alam niyo po ang pagsasabi ng
tignan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan ay isang paraan ng kailangan siguraduhin mo. Ano po? Samantalang ito po ay bilin sa anak na pinagkatiwalaan, ito po ay sinasabi o ipinagkakatiwala sa isang tapat na alipin. Pero dahil may buong pusong pagtitiwala si Israel sa kanyang anak na si Jose, sa kanya ibinilin. Mga kapatid, ito'y nangangahulugan ng napakalaking pagtitiwala. Actually, yung nauna natin na pagtingin ay dun sa napanaginipan ko, sabi ni Jose, ang langit, napanaginipan ko ang araw at ang buwan ay nagbigay galang sa akin kung paanong ang labing isang between ay ganun din. So pinag-iisipan to nung tatay niya kasi sabi niya, pati kami paghaharian mo. Siyempre po, samantalang tayo po ay natutuwa dun sa mga accomplishments ng ating mga anak. Pero sa pagkakataon na sasabihin, tay, dito ako sa itaas. Alam niyo po, no? Na imbis na masyahan ka, aba, ano nangyari? Eh, bakit ako ang susunod sa anak ko? Ano po? Parang ganun yung naramdaman ni Israel. Kaya ibinili niya. Tignan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka agad at nang malaman ko. Yun pong papabalik ay hindi isang request. Ano po? Ito po ay utos, command. Eh, anak po si Jose. Pero dahil nakita ni Israel na may kakayahan, may karunungan, aba, ipinagkatiwala niya yung mga bagay na tila ba hindi pangkaraniwang ipinagkakatiwala sa edad ni Jose. Alam niyo po, hindi sinabi ni Israel, pero sa kanyang puso, sigurado siya na magtatagumpay si Jose. Alam niyo po, may mga pagkakataon na pakiramdam natin, patungo na tayo dun sa pagtangan, sa pagpapala, sa biyaya ng Panginoon para sa atin. Pero pagdating ng pagkakataon na iniisip natin, maayos na ang lahat. Pagdating dun sa pagkakataon na iniisip natin, tayo ang panalo. Mamamangha tayo sapagkat ating matatagpuan na tayo pala ay ipinagpalit sa iba. Pero hindi po ganyan ang Panginoon. Mga kapatid, gusto kong bigyang linaw para sa bawat isa sa atin na sa ating paglakad sa katotohanan ng ating Diyos na buhay, hindi tayo matatalo. Mayroon tayong kakayahan, mayroon tayong kapangyarihan, mayroong nasa panig natin na nagtitiwala at lalakad sa kabutihan ng ating Diyos na buhay. Mga kapatid, alam niyo sa totoo lang, dumating na sa punto ng buhay ko na gusto ko nang itigil itong ating araw-araw na pananalangin.
Dahil sabi ko sa Panginoon, Lord, ako lang naman na nagtitiis eh. Ako lang naman ang alive ng lahat. Pero alam niyo po, napakaliwanag nung sinabi ng Panginoon sa akin. Iniutos ko sa iyo, ganapin mo. Kaya alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na tayo'y may sensitive na pandinig. Dapat hindi natin binabaliwala na ating mabatid, maunawa ang salita ng Diyos. At hindi pwedeng hindi tayo nagbabasa araw-araw ng katotohanan ng ating Panginoon. Sapagat sa pamamagitan ng mga katotohanan ito, lalalim ang ating pananampalataya na siyang magiging dahilan kung bakit tayo lalakad sa kanyang katwiran at kabanalan. Mga kapatid, alam niyo po itong ating araw-araw na pagbubulay, araw-araw na pagdulog sa harapan ng ating Diyos na buhay ay patotoo ng kanyang pagkilos sa buhay ng bawat isa sa atin na hindi tayo mag-aalala, hindi tayo mangangamba, wala tayong kaisipan na hindi tayo magtatagumpay sa kadahilan ng tapat ang nangako sa atin na hindi tayo iiwan, hindi tayo papabayaan. At alam niyo po, dito ako mas na-excite dahil nung sinabi ng Panginoon sa akin na inutos ko sa iyo yan, gawin mo. Alam mo, para akong binuhusan ng malamig na tubig, ng may yelo. Ano po? Na, oo nga naman, sa akin iniutos ito. Bakit ko wawalang kabuluhan? Kaya alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat yun pong pagbubulay, araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos ay nagdulot ng kaliwanagan sa aking bahagi. Kaya wala po akong pagkatakot. Alam niyo po mga kapatid, samantalang sa aking puso, meron akong may nag-uudyot sa akin na tigilan mo na. Huwag ka nang magpatuloy. Pero ang aking pananampalataya sa Panginoon na ang ginagawa ko'y ang kanyang kalooban. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ang gumawa ng paraan na aking maliwanagan ng katotohanan ito at yun yung aking nilakaran. Nais ko po kayong anyayahan. Ganapin natin ang kalooban ng Diyos sapagat sa ating paglakad sa kanyang katwiran, sa kanyang kabanalan, tayo'y kanyang liliwanagan. Manalangin po tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na kami iyong sinamahan. Marami pong salamat sa kaliwanagan ng iyong salita na aming namasda namang Diyos, ang aming panalangin. Magpatuloy ang araw-araw naming pagkabatid sa inyong kalooban. Maging dahilan kung bakit sa pagganap namin ng inyong nais, walang takot na matatagpuan sa amin. At aming idinudulog sa iyo, Panginoon, na kami po ay patuloy mong ipalakad sa landas ng katwiran. Sa ganitong paraan magkakaroon kami ng iba yung kaunawaan patungkol sa landas na aming tinatahak. Lord, amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Sapian sa probinsya ng Capiz. Ang aming hiling, ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na magtatag ng altar ng aming manunubos sa bayan ng Sapian. At sa pangalan ni Jesus, we're declaring and claiming ang iyong Santong Espiritu ay bababa. Dadaloy ang iyong kapangyarihan
at magtatagumpay ang iyong mga anak. Kasi supremo ang Diyos na dumaloy ang pagpapalang ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ang bawat isa ng may kapangyarihan at ang aming panalangin ang pagdulog sa iyo ang siyang patuloy na unahin. Abang amin ding idinadalangin namang Diyos ang pagkilos mo ng may kapangyarihan. Hayaan mong dumaloy ang iyong kaluwalhatian sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga kapatid na kanilang maunawa at matagpuan ang landas na iyong itinalaga. At Lord, ang aming panalangin tunay, maranasan ng iyong mga anak ang iyong walang katulad na pagsama at ikaw po ang tunay na magpala sa kanila. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na OFW. Lord, wala silang ganap na kaunawaan sa landas na tatahakin. Ikaw po ang makipag-usap sa kanila sa magitan ng panaginip upang ganap nilang mabatid ang iyong dakilang kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa mga lingkod mo, amang Diyos, at yung excitement ay kayo po ang nagkaloob. That's why we pray sa mga kapatid na nangangailangan ng pagsama at pagkilos mo. Ikaw po ang magkaloob ng kakayahan at kalayaan na lumakad sila sa landas ng katwiran. As we also pray, Panginoon, sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, sa Church Renewal. Kilusan mo po ang mga ministeryong ito, dumaloy ang kapangyarihan mo at mapangyari ang dakilang kalooban mo. As we also pray, Panginoon, sa mga pamilya na mga taong naglilingkod sa iyo at gumaganap ng iyong katwiran, ikaw po ang magbantay sa kanila. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa iyong mga lingkod. At Lord, simula ngayon, kami po'y nananalig. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirap, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataon ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and land with working, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. And God. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.